Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano ngang itatanong ng tao na mga mabubuting gawa na wala siya? Paano ba mapapasilay sa ibabaw ng lupa ang lahat ng nasisilayan ng tao sa lupa, kundi ganang may Diyos na dakila? Kaya nga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kapag hindi mo pa nakilala, nadama ang Diyos Ama na tinatawagan mo at sinasamba, maaring ang sabihin mo may magagawa ba siya? Subalit pag nilayan mo na lamang bilang isang katauhan na nabuhay sa sanlibutan, kung hindi kaya may Diyos na sa iyo ay nagbigay ng buhay sa sinapupuna ng iyong magulang, maari kayang nabuhay ka? Subalit hindi lahat ng tao ay may pagninilay na ginagawa, may pagsusuring ginagawa ukol sa kanyang sarili na kung papaano kaya ang Diyos niya na kumilos sa buhay niya. Ano ang pangkaraniwan at maraming sinusuri ng tao? Kung paano siya magkakapera, magkakasalapi baga. Kung paano siya asenso at gaganda ang buhay niya. Kung paano siya liligaya o magiging masaya. Subalit ang magbibigay ng lahat ng ito ay hindi niya hinahanap. Hindi niya tuwirang tinatanggap at hindi niya ganap dinarama. Mga minamahal, ang bawat posibleng kaganapan walang pagmumulan kundi ang Diyos Ama. Ang bawat katotohanan ay sa Kanya makukuha. Walang hindi gagawin siya sa ibabaw ng lupa na nararapat at karapat-dapat sa Kanyang mga anak. Walang hindi siya ibibigay sa kabubuti pawa. Subalit ilan kayang nagmimithi ng pawang kabutihan upang sa tuwinay siya ay masyahan. Mga minamahal, kung minsan kaya nahihirapan ang damdamin ng tao, hindi ganang kalooban ng Ama. Kung minsan, kalooban din ng taong nahihirapan, nasasakitan ng damdamin. Sa ganang kanyang sarili na ring gawa, sa ganang kanyang sariling pagkakamali, o dili kaya ay pagkakasala, na kung minsan ay ipinaparatang sa kapwa niya, na kung minsan ay sinisisi ang kapwa niya. Subalit ilan kaya ang makikita niya ang pagkakamali niya? Ilan kaya ang tatanggap na may mali siya? Ilan kaya ang magsasabing, ako nagkasala, ako ang dapat magsisi, ako ang dapat magbago, ako ang dapat magbalik loob sa Ama? Kung lahat lang ng tao ay may ganang pagsisising kalooban, niya'y tapat at totoo, at nagmimithing ganap na magbago, kay sarap pakinggan ang mabubuting salita niya na mamumutawi sa labi niya. Kay sarap pagmasdan ang mabubuting gagawin niya na nagmumula sa mabuting puso niya. Yan ang pasubaling pagsambit at pagpapaalala ng Ama sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos?
Talaga pong buhay ang Diyos. Noong isang araw, may pasyente na dinatal o dinating sa dambana na putol ang paa. Bata. Di pa po nagsisimula ang gawain. Maaga pa. Subalit, binahagi po sa akin ng Espiritu ng Ama sa pamamagitan ng kanyang kadakilaan, may komplikasyon na sa baga, may mga pumuslit na cancer sa kanyang baga, kaya mayroon ng komplikasyon, may tama na rin ang baga. So, biglang pinaalala ang batang yaon at sinabi nila, at tinanong pala sila, sabi, di ba ang batang yaan sa una ay kaunti lang ang maganang binti niya, ng tuhod niya? Subalit hindi ninyo pinansin sapagkat akala nyo'y gayon lamang. Hanggang sa nilalagnat na siya, ay nararamdaman siya at namaga na ng husto. At sinabi, putulin. Pinaputol nyo pa kay magang-maga na hanggang hita. Ibig sabihin, may konektado na yan. Sana hindi nyo na pinaputol ang paa ng bata. Sapagkat putol na, gano'n na rin naman. Minsan, alam nyo po, sino ka nga bang paniniwalaan ay tao ka lang nagsasalita? Subalit, alam nyo po ba, bilang apo kunchi, hindi ako magsasalita ng ikapapahamak nyo. O dili kaya ay makapagpapasama sa inyo. Sabi nga ng Espiritu, kung gagamitin ka sa kasamaan, hindi siyang gumagamit. Maaring yung isang Espiritu. Subalit, kung minsan ang tao may pag-aalinlangan, maraming katanungan, alam niyo po, mahirap ang manggamot. Lalo na yung magagamot-gamutan ka. Subalit walang mahirap kapag ang Diyos ang kumikilos, di po ba? Kaya nawa magtiwala kayo sa Kanya. At nasabi nga, sayang, mga anak, sana agad tayong nagkita sa kalooban ng Ama. Subalit, kalooban din niyang maganap na ngayon lang. Bilang taong salita yun, sana. Subalit katuparan na ngayon lang maganap. At gayon pa man, umasa kayo at manalig, sabi sa kanila. Bakit nga ba yung batang iyan, Ano? Kaya mapalad ka, anak. Lagi kang mananalangin, ha? Huwag kang makakalimot. Hanggang sa lumaki ka, kung nakakalimot magulang mo, ikaw huwag makakalimot, ano? Sapagkat napakabiyaya ng Ama sa'yo. Napakalaking biyaya. Alam niyo po, dapat yung mga magulang na bata, na kapag gumaling sila sa pamamagitan ng kadakilaan ng Ama, dapat wag nang mawalay pa sa Diyos. Dapat patuloy na maging mabuti, na magpakabuti pa. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat yung biyaya ng kalusugan, kalakasan ng pamilya ay napakasarap ng biyaya yan. Kung minsan ang tao ang nakikita yung pagkukulang sa buhay, subalit yung biyayang malusog ang anak, masiglang mga apo, malalakas sila, hindi nakikita. Ang nakikita yung kulang kami sa buhay, kulang kami sa pagkain, kulang kami sa damit. Alam niyo po, kaya nga ang tinurong panalangin ng Kristo'y ito, bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Hindi ba tama yun? Subalit ang tao, sasabihin, maka-Diyos, marami namang hinahanap. Sasabihin, maka-Diyos, limpak-limpak na nga ang kahawak ay ayaw pang makontento. Dapat po makontento kayo sa buhay. Napanood ko nga po sa computer, kaawa-awa yung mga batang taga-Afrika. Hindi lang po sa Afrika ang kawawa. Kahit sa Pilipinas may kawawa. Yung mga Aita nga ay kahabag-habag din, di man kinaawaan. Buhay ba ang Ama? Kung papaano ang mga Aita, makikita mong sa daan ay
palakad-lakad, naghahanap ng pagkain, patakbo-takbo sa mga sasakyan. Ganon din po mga taga-Afrika. Mahirap na bansa. Kung sa Afrika ay may mahirap na bansa at mahirap na bansa, pag nilayan po ninyo, parehas din ang balat nila. Mas malamang lang yaon. Bakit? Kung magsusuri po kayo, pag pinagmasdan ninyo ang ibang kapwa ninyo, sasabihin ninyo mapalad kayo. Yan po ang totoo niyan. Kaya dapat makontento kayo, magpasalamat kayo. Kayo nga nakakakain pa. Malulusog kayo. Ang mga tao sa Afrika, yung mga bata, malalaki ang ulo, malalaki ang tiyan, mapapayat ang binti at kamay. Kaya dapat ang tao, pag pumunta sa eat all you can, magbabayad, ipaparte yung tiyan, babayaran, isusulit. Kahit hindi na maubos, magkakandabundat-bundat, isusulit yung binayad na eat all you can. Tama po ba? At pag hindi na talaga makaya, iwanan sa pinggan pagkadami-dami. Mahal mo ba ang kapwa mo nun? Mahal mo ba yung kapwa mo? Hindi. Mahal mo sarili mo. Buhay ba ang Ama? Yung iba naman, gusto pang itapon yung pagkain kaysa ipamigay. Tama ba ga? Mga minamahal, alam niyo po, kung araw-araw mag-aaral kayo sa kabanalan, marami kayong matututunan at marami kayong masusuri na mali pala ang gawa mo pa. Marami ka pa palang kulang at marami ka pa palang hindi alam. Buhay ba ang Ama? At kapag natutunan mo naman at inalam mo, dapat may konsensya ka na. Dapat umiiral na yung konsensya mo, hindi puro alam mo yung banal na salita, wala ka naman sa gawa. Magaling ka magsalita, kulang ka naman sa gawa. Lalo kayang nagkakasala yung taong napakagaling magsalita, kulang sa gawa. Alam nyo ba gayon? Yun ang totoo. Yan ang pawang katotohanan. Kaya dapat huwag kayong magdamdam ngayon, kundi dapat magnilay kayo at magising. Ikaw ba maraming pera? Kaunti ba ang pera mo? O wala kang pera? Pares lang yan. Mahal ka ng Ama, anak ka ng Ama. Buhay ba ang Ama? Ikaw ba'y may sakit? Ikaw ba'y walang sakit? Pares lang yan. Lahat ng may sakit at walang sakit mamamatay. Pares din ang katutunguhan at hangganan, wakas ng buhay. Nagmula ka sa labok, magbabalik ka sa labok. Ikaw ba'y pangit, ikaw ba'y maganda? Pares lang yan. Pantay-pantay lamang sa pananaw ng Ama. Kaya walang tinatangis siya. Kundi, ang mga anak niyang kumikilala totoo sa kanya, alam na alam niya. Kilalang-kilala niya. Kilalang-kilala ka mula pagkabata mo. Nasusuri ka kahit sino ka. Kaya kung kilala niyong totoo ang Ama at totoo kayo sa Kanya, naku, matatakot kayo magsasalita ng di totoo. At hindi kayo magsasalita ng ikasasama ng inyong kapwa. At yan ang pawang katotohanan, kapag ang binudhina ninyo ay ang mabuti, wala na kayong mimithiing masama pa. Sapagkat ang budhing mabuti na yan ay ang mula sa Ama. At ang paghahari ng Ama ay ang kabutihan, hindi ang kasamaan. Kaya nga mga mahal, kung pagninilayan ninyo ang buhay, reklamo kayo ng reklamo, daing kayo ng daing, may problema kayo sa lupa, may problema kayo sa ganyan, buti nga ganun lang problema nyo. Ang iba, ang problema nila, walang kainin, may sakit pa. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikaw ngayon ay naririto, para kilalanin mo ang Kristo at makita mo ang kapangyarihan niya at madama mo ang pag-ibig niya. Sa ngayong oras na ito, nagliliwanag na ang isip mo. Nakakaisip ka na ng mabuti. Nakakadama ka na ng maganda. O sulong, may itatanong ang Ama sa inyo. Mag-impok ka ba ng mag-impok? Mag-impok ka man ng mag-impok. Dadalin mo ba yan sa langit? Dadalin mo ba yan sa impyerno? Sa langit ka man o impyerno mapunta, iwanan mo sa lupa yan. Tama ba ga?
O ba't hindi mo pa gawing tama ang buhay mo? Magpasasa ka man ba sa sarap, mamamatay ka rin. O ba't hindi mo pa gawing tumpak ang buhay mo? Makamtan mo man ba ang lahat ng sarap at ginhawa sa lupa, mamamatay ka rin. Ba't di ka pa magpakabuti? Buhay ba ang Ama? Masarap yung lilisan ka sa lupa. Ang tinanim mo sa kapwa mo'y pawang mabuti. Ang pinakita mo sa kapwa mo'y pawang kabutihan. Hindi yaong, ay mabuti nga eka, namatay na yung nagbabait-baitan. Ay mabuti nga eka, namatay na yung masamang iyan. Ay mabuti nga eka, na wala nang masama sa mundong ito. Nagsalita yaon, para namang siya hindi masama. Buhay ba ang Ama? Ganyan naman ang tao sa lupa, mapanghusga ng kapwa, mapanghatol ng kapwa. Subalit alam nyo baga kung anong nais ng Ama? Huwag kang magsalita ng masama, sapagkat ang masama ay di sa Kanya. At ang sino mang nagsasalita ng masama, dila niya'y ginagamit, hindi naman tama. Hahatulan siya ng Amang dakila. Kaya mga mahal, kay sarap mabuhay ng bawat araw mo'y naging kapaki-pakinabang ang iyong buhay. At ang pandama mo ay naging mabuti at naging maligaya ang puso mo. Buhay ba ang Ama? Kung sabihan ka mang mangmang, ano namang nawala sa'yo? At kung parangalan ka namang matalino, na paano ka naman naibaba ang sarili mo? Hindi pa rin, parehas din. Kaya kapag ikay pinagsabihang mangmang, tumawa ka. At kung ikaw na may pinararangalan, huwag kang mayabang. Sapagkat pares lang ang kasasapitan ng pinangaralan na mangmang siya para matuto, ng pinagsabihang mangmang siya at pinararangalan ng kapwa niya. Pantay lang. Walang hindi pantay. Pagdating ng takdang kamatayan, lahat ibabaon sa lupa yan. Buhay ba ang Ama? Kaya pinakamahalaga at pinakamasarap mabuhay sa ibabaw ng lupa, yaong nagpakatotoo sa Amang dakila. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, kung ganang kuntsing na pagkatao at ganang kuntsing na kaisipan at damdamin, wala kayong maririnig na siniwalat at sinalaysay. Sa buhay, kalalagayan, pag-ugalit ginagawa ng tao sa lupa. Subalit, kung may pagtatanto kayo't batid ninyong may espiritong nananahan sa mundo, na pawang totoo at katotohanan ang handog sa inyo, mararamdaman niyo ang katapatang pagsambit ko at masusuri ninyo ang katotohanang inaalay ko sa inyo. Sa gayon, mapagninilayan ninyo ang buhay. Bakit nga ba kailangan ninyong guluhin ang sarili nyo? Bakit nga ba kailangan pahirapan ang isip nyo? May Diyos Ama kayo na dapat kong ibibigay nyo ang buong-buong lakas at puwersa na nakamtan ng inyong sarili at ipagkakatiwala nyo sa Kanya. Siyang kikilos at maghahari sa inyo. Ang lahat ng araw nyo'y maging mabuti pawa at ikabubuti pawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Meron po ba kayong narinig? Nakakatuwa po ba sa damdamin o nakakagalit? Kausapin mo nga sarili mo. Sabihin mo nga kung ano pangalan mo. O kuntsing, damhin mo ang puso mo. Nadarama mo ba ang Ama? Kung nadarama mo, matututo ka ng magmahal sa kapwa mo. Ano sagot sa inyo ng sarili nyo? Amen daw ba? Naku po, sana naman, sabi ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? O, kausapin nyo nga po uli ang sarili nyo. O, kuntsing,
Alam mo na bang may Diyos? Nakilala mo na ba ang Diyos? Totoo ka ba sa Kanya? Anong sagot po? Amen daw. Parang mahina po. Aba, marami ng anak ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? O, sabihin mo uli, o, Kunching, kaninang paparito ka, ang sinasabi mo sa sarili mo, sana gumaling ako. Ang karamdaman ko'y mapagaling sana doon. Subalit, bakit ganito inaaral? Ano ba ibig sabihin nun? Sinagot ka ba ng sarili mo? Hindi, sasagutin ka. Mapalad ka. Kundi sa pagmimithi mong gumaling, wala ka ngayon dito. Nawa, unahin mong mithiing gumaling ang kaluluwa mo. At pag magaling na ang kaluluwa mo at malakas ang espiritu mo, aba, sigurado, alam mo na kung paano ka pagagalingin ng Ama. Buhay ba ang Ama? O, isang-isa na lang. Isang tanong. Kunching, nakaunawa ka ba? Anong sagot po? Parang mahina. Kung gayon po, naragdagan ng may pangunawa. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sino nga kaya ang magmimithing salita ng salita, gawa ng gawa, ng mabuti pawa, na wala namang kabayaran? Sino po kaya yaon? Ang Diyos. Gawa ng pawang mabuti, salita ng pawang makabubuti, na walang kabayarang hinihingi sa inyo. Kilala mo ba siya? Ano ba gusto niya sa iyo? Maiba kang anak niya? Maging lahi ka ng ulupong o lahi ka ni Abraham? Buhay po ba ang Diyos? Kung lahi ka ng ulupong, wala kang pangunawa. Kung lahi ka ni Abraham, nabuksan ang iyong diwa. Anak ka na ba ni Abraham? Hindi ka anak ni Abraham. Apo ka na lang ni Abraham. Buhay po ba ang Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Yan, totoo yan. Kung nakilala at nadama mo siya, talagang anak ka niya. Kaya maaari ka nang tumawag ng Ama ko, Ama ko, Ama ko, palayain niyo po ako. Sabihin niyo nga po. Narinig kaya kayo? Mararamdaman nyo kung narinig kayo mismo. Sa sarili nyo may mararamdaman kayong iba. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kunching, may naiba ba sa pandama mo kaninang paparito ka? Ay magkatulad ba ngayon? Sinagot ka ba? Parang hindi. Makinig po kayo, ha? Humango po tayo sa mga taga-Roma. Ito po ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya nga, sino ka bang humahatol sa iba, wala kang may dadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol at gumagawa rin ng gayon. Nako, mahirap palang humatol. Kumisan ganyan ang tao. Kapag may nakitang, eka, para naman ekang kung sino siya. Para naman ekang kung sino yan, ganyan ekang, kung di ko pa eka kilala. Ba't niya nasabi yun sa sarili niyang kapwa? Ba't niya nasabi yun sa kapwa niya? Alam niyo po, kung walang maruming isip o maruming damdamin ng tao, wala siyang masasabing ganun sa kapwa niya. Alam niyo po yung mapanino ng kapwa niya, mapangsuri ng kapwa niya, para niyang hinuhusgahan yung sarili niya. Sapagkat hindi niya nakikita, siya pala'y gayon. Siya pala'y tao mapagbintang, mapagparatang ng kapwa. Kaya lang pinalalabas niya
na yung ibang may sala, para nang sa gayon yung sarili niyang kasalanan ay malihim. Subalit may malilihim po ba? Wala, sapagkat kailanman sa amang dakila ay walang malilihim. Kung minsan, yung tao, nagpupuyos ang damdamin niya na mailantad yung kasalanan ng kapwa niya para mapahiya siya. Samantalang yung kasalanan niya na tinatago niya. Buhay ba ang Ama? Ang minamahal, pawang katotohanan ang sakit tuturan. Ang Kristo ay nagpakatotoo. Ang Kristo ay nagbahagi ng totoo. Kaya't kung tumatawag kang Panginoon, Panginoon ko, tutularan mo yung pagbabahaging totoo ng Kristo at makikipagtotoo ka sa kapwa mo. Sapagkat kung paano mo dinama na buhay ang Kristo sa puso mo, na buhay din ang pag-ibig mo sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, manapa ang mabuting gawin ng tao, suriin niya ang sarili niya, pakasuriin at pakanamnamin niya ang bawat ginagawa niya. Kung mabuti ka na at mabuti na ang ginagawa mo, magmithi kang makapag-akay, magmithi kang makapagpabago ng kapwa mo, subalit huwag ka nang magsalita ng pagpaparatang o pagbibintang. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kapag labis pa doon ang iyong sinabi, humahatol ka na sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pagnilayan ninyo, sino ba ang magnanakaw na di galit sa kapwa magnanakaw? Buhay ba ang Diyos? Kaya't kung pag-aaralan ninyo ang bawat araw, mimithin ninyo ang lahat ng mabuti ay inyong tutupdin. Sa paggawa ninyo ng mabuti, araw-araw bumubuti ang isip nyo, bumubuti ang damdamin nyo, bumubuti ang pananalita nyo, na isa sa buhay nyo ang mga batid ninyo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pagharian kayo at mapuspos ng liwanag. Makaunawa kayo at makatanggap sa mabuting balita. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang gumagawa ng mga maling gawang ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa pagpapahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Marami ang tao nagsasabi, nagbalik loob na ako sa Diyos. Ako ay nagbigay na ng sarili. Kinilala ko na ang Ama, nasa Ama na ako. Subalit, sa simpleng dahilan, hindi makapagpigil ng sarili. Hindi makapagtimpi ng sarili. Agad umaalsa parang napakaraming lebadurang tinapay. Napakaalsa agad ng bibig niya kung magturan sa kapwa niya ay walang habas. Na pagkatapos naman ay, pasensya ka na Eka, nabigla lamang ako. Kung nasabi mo na bang napakasakit sa kapwa mo at halos hindi niya malunok-lunok, mapapawi pa ba ito? Maliban ang Diyos ang pumawi sa kanya? Mga mahal, nawa ang masakit sa inyo, huwag niyong gawin sa kapwa niyo. Buhay ba ang Ama? Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan ng kawalang kamatayan, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan.
Datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Narinig niyo baga? Napakatindi ang puot na ibibigay ng Ama sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi. Kumisan may mga taong gayon. Alam ang salitang banal, alam ang salitang totoo, alam ang salitang mabuting balita. Subalit siya mismo gumagawa, lumilikha ng apoy sa kapwa. Nang dahil ang dahilan lamang ay gusto niyang masarili ang kapwa niya, gusto niyang makita na dapat ay siya lamang. Ano ang tawag sa ganong tao? Sakim, makasarili. May mga taong kapag umaasenso ang kapwa niya, gagawa ng gulo. Gagawa ng likha ng apoy para siraan yung kapwa niya. Sa halip na matuwa at gumanda buhay ng kapwa niya. May mga taong ayaw masenso ang kapwa niya, pero sinasabi nila, gusto ko masenso ka. Subalit ayaw naman tulungan. Sa salita magaling, sa gawa kulang. Kapuot-puot sa pananaw at pandinig ng Ama ang gayong pananalitang hindi totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kilala ka ng Ama, nasusuri ka niya. Mapakasarap ng pakiramdam ng taong gumagawa ng mabuti na bukal sa kalooban at pawang bayaan mo na ang Ama ang magbigay ng kaukulan kung paano niya itatanyag ang iyong pangalan. Kung paano niya ipagsisigawan at mababatid sa kapwa mo kung sino ka't ano ka. Kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Kaya nga, sa inyong lahat, nagmimithi ba kayong parangalan ng Ama? Marapat lamang na sa tuwin ay tupdin gawin ito. Nagmimithi ba kayong dakilain siya? Yan ang dapat tupdin nyo sa bawat araw at segundo. Sapagkat habang kayo'y nabubuhay na siya ang parangal ng buhay nyo, na pinagsusumigaw na siyang dapat dakilain at papurihan kailanman, kayo rin naman na kanyang mga anak ay di kinaliligtaan. Bawat mithing mabuti, Ama ang gaganti. Bawat ginawang mabuti, gantimpala niya ay may nakalaan at di kailanman lilimutin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, kung lahat lamang ng nangangako ay tumutupad sa kanyang kapwa, di sinsana ang balat ng lupa kay inam ng pagmasdan sa makulay na buhay at masaya na nagkakasama-samang mga anak ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapalad ang mahabagin at maawain sa kapwa niya na totoong habag at awa, hindi sa bibig nagmumula. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang isinambit mo, dili kaya'y hinayag mo, mga salitang kaukulang nasa mong makilala ng tao. O dakilang Ama ko, na ngayon ay naghayag ng totoo sa pamamagitan ng iyong Espiritong nilathala mo sa mundo, na magiging marapat sa pananaw mo ang dapat, na sinumang sa iyo'y tumupad at tumanggap, tuwir ang iyong nililingap at di kaliligtang ganap. Ipakita mo at ipatotoo lahat ng binigkas mo'y pawang katotohanang kakamti ng tao na nakikipagtotoo sa iyo dakilang Ama ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Naramdaman niyo po ba ang kabutihan niya? Alam niyo po, may mga taong kapag sinabi yung mali ay nag-aal sa balutan, ano? Nagagalit sa kapwa. Kumisan kaya humihina ang pananampalataya ng tao, kaya umaayaw sa pananampalataya
kapag nasaktan siya halimbawa sa komunidad nila, hahanap ng iba. Baka doon ay hindi siya saktan ng damdamin o baka doon ay lagi siyang masaya. Alam niyo po, kahit saan ka pumunta, kung di mo babaguhin ang ugali mo at hindi mo isusukong buong-buo ang sarili mo, hindi mo mararamdaman ang Diyos. Kahit saan ka pa magpunta, may mali kang makakasama. May kapwa kang hindi tatanggap sa'yo. May kapwa kang gugusto't magmamahal sa'yo. Sapagkat dito sa ibabaw ng mundo, hindi pare-parehas ang pananaw at pandaman ng tao. Kaya kung ikaw naman ang dumating na mabuti at inabutan mo yung masama at napatotohanan mong mabuti ka, yung masamang inabutan mo, mapapabuti mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya ito kuminsan ang nagiging dahilan ng pananampalataya ng tao na panlalamig. Eka, pinatatamaan, eka ako doon. Aalis, eka ako doon, pupunta ako sa... Doon, gusto niya yung sikat siya. Yung tatanggapin siya, yung pupurihin siya doon sa lugar na iyon. Hindi po, alam nyo, ang Diyos hindi mapamuri ng tao. Pakatandaan nyo po, pag ang tao'y pinupuri ka lagi, hindi, tao yun, hindi pa Diyos. Alam nyo po ang Diyos kung ano tinitingnan niya? Yung maitatama niya sa'yo. O sige po, nakalathala po ba sa banal na aklat? Pinuri ko si Juan sa kanyang ginawa. Ako ay natawa. Nakalagay po ba dito? Hindi. Kundi, kalugod-lugod sa akin ang mabubuting gawa. Tama po ba? Sa makatwid, kapag may nakasama kang ang sabi sa iyo, mahal na kapatid, maaari bang baguhin mo yung ugali mo? Magpasalamat ka. Matuwa ka kapag gayon ang pananalita niya sa iyo. Subalit pag sinabi niya, kasama mo. Hindi yun totoo. Mandaraya siyang kunwari lang ay mabuti. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag sinasabi sa iyo, naaawa ako sa iyo, wala naman akong layunin sa iyo kundi magbago ka at magpakita ka ng mabuti para malugod sa iyo ang Ama. Tapos nagalit pa, magagalit ka ba? Hindi. Sapagkat kung mabuti ang layunin mo at hangarin mo sa taong yaon, pagbabatahan mo siya. Subalit, kung hindi mo siya kaya at hindi ka niya pinakikinggan, suko ka na, bigay mo na siya sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, ala naman pong maghihidwa ang tao kung nagkakaintindihan. Tama po ba? Walang maghihidwa ang tao. Walang magbabahabahagina na tao kung totoo sa Ama at Kristo. Totoo po ba yan? Sapagkat ang lahat ng mabuti ang layunin at lahat ng magandang hangarin nagkakaisa sa pagtupad at pagtalima. Sino lamang po yung mga naninira at gusto'y sila lang ang tama? Po, bahala na po kayo magsuri. Mangu po tayo sa kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos, lalo't ang layunin nito ay di kalugod-lugod. Tama po ba? Kaya kahit ano pang gawin mong suhol sa Diyos mo, kahit ano pang ibigay mo, kung patuloy mo namang ginagawa ay mali at pagkakasala sa kapwa mo, hindi ito kalugod-lugod sa kanyang pananaw. Alam niyo po ba ang kalugod-lugod na gawa? Yung kapwa mo, naunawaan mo, binahagi mo ang kakayahan mong hindi mo pinili, tinangi. Minahal mo siya dahil alam mo ang Diyos mo ay buhay na nakakakita at kinikilala ka at kakilala ka niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya mapapalad kayong mga nagmimithing gumawa ng kalugod-lugod sa Ama. Alam niyo po, kapag binasa lahat ang banal na aklat na yan, sabi ng walang pangunawa, ano kaya eka yun? Ano kaya eka yun? Subalit, alam niyo po, ang nararamdaman ng may pangunawa, tuwang-tuwa.
Kausapin mo nga sarili mo. Sabihin mo nga, natutuwa ka ba sa oras na ito? Anong sagot sa'yo? Pag sinabi ng budhi mo, nagagalit ako. Iba ang damdamin, iba ang espiritu mo. Siguro pwede ka nang lumabas muna, no? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, alam niyo po ang sikreto ng kagalakan? Yung laging malinis ang kaisipan. Yung malinis ang damdamin mo. Wala kang iniisip na, ba't ganun si Pedro, si Juan, si Juanita? Ba't ganun kaya si Maria, si Petra? Pero ang sarili niya, ang tingin niya ay mabuti siya. Buhay ba ang Ama? Nako, kung ang Kristo hindi nagsabing, pakinggan niyo ako, ako'y anak ng Diyos, ako'y mabuti para sa inyo. Walang sinabing ganun, di ba ga? Ano ang sinabi? Ang lahat ng nakita sa Ama at kung sino ang Ama. Pinakilala niya ang Ama at pinakita niyang totoo at tapat siya. Kaya, damdamin mo ba'y sa Ama? Ang Kristo ba'y nasa iyo? Patunayan mo. Sino mang maliit na kapwa mo na nang dahil sa pag-ibig mo sa Ama ay nilingap at pinahalagahan mo, kalulugdan kaniya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang tao kwenta ng kwenta, kwenta ng kwenta. Naku, eka, binigay ko kay ganun, ganire, binigay ko kay ganun, ganire, binigay ko eka kay ganun, ganire, binigay ko, kailangan eka, pag nagbalik sa akin, ganun. Pinangunahan niya na yung Diyos niya. Tama baga? Alam niyo po, yung totoong pagbibigay, hindi niya iniisip yung agad ay babalik sa kanya. Kundi ang iniisip niya, sa bawat paghahandog niya, may babalik sa kanya sa kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kung minsan naman, sasabihin ng tao, Ama ko, Ama ko, Ama ko, pinararangalan, pinapupurihan kita. Nakita yung kapwa niya, walang makain, ang dami niyang pagkain, ayaw bigyan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kung di kayo magagalit sa totoong sinasambit, kayo'y magliliwanag at magkakaisip. Subalit kung magpupuyos ang inyong damdamin, hindi ganap ang inyong kalooban, na sa Ama ay tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Kapwa mo, kasama mo. Kapwa mo, mahalin mo. Kapwa mo, anak ng Ama, tulad na anak kaniya. Kaya kapwa mo, kapag minahal mo, inibig mo'y ang Ama mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't inyong pakinggan kung paano nagpasalamat si Jonas nang siya'y nasa loob ng isdang dambuhala. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karangalan at natabunan ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo, kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Natabunan ako ng mga yagit
ako'y nalubog sa ilalim ng mga bundok, sa daigdig ng mga patay. Ngunit mula roon inihahon mo ako ng buhay. O Yahweh aking Diyos, nang maramdaman kong mapupugto ng aking hininga, naalala ko na tumawag sa iyo. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hindi tapat sa iyo. Ngunit magpapasalamat ako sa iyo sa aking mga awit. Ako'y maghahandog sa iyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo. O Yahweh, tanging tagapagligtas, kinausap ni Yahweh ang isda at si Jonas ay nailuwa nito sa dalampasigan. Ilan kaya ang tulad ni Jonas na nagtatago sa Ama sa pag-aatas niya? Na ang akala niya, makapagtatago siya. Subalit, nang naroroon na siya sa kagipitan at nararamdaman niyang mamamatay siya, naalala niyang tumawag sa Ama. At doon ay sinambit niya ang pangako na susunod sa kanya. Sa palagay niyo, nakasunod? Ganyan ang tao. Maraming pangako, maraming salita. Kung minsay napapako, sa maraming sinambit, ilan ang nagawa? Ito ba ang nais ng Ama? Hindi. Ang nais ng Ama, gumawa ka ng gumawa, kaalinsabay ng pagsasalita mo, may mabuting gawa ka. Hindi yaong kagaling mong magsalita, kulang ka naman sa gawa. Ang Kristo'y nagpakatotoo sa mabubuting salita na may kalakip na gawa. Wala ngang makatutupad na tao sa lupa. Subalit may ibinaba ang Ama sa lupa upang ang walang kakayahang mga anak niya ay magkaroong kakayahang tukdin gawin ang kalooban niya. Lamang, hindi makilala kung sino ito at ano ito, sapagkat hindi nakikita, walang buto at laman. Kaya't ang sino mang nakadama at nakakilala, naramdaman ang kaiba, Diyos Espiritu ay sumakanya. Naramdaman mo na ba ang parang kasiyasiya ng puso mo'y hindi mo malirip na nararamdaman mo sa oras na ito? Magalak magpuri ka, Diyos Espiritu ay nagahari na sayo. Mithin mong wag nang mawalay pa, upang hindi mo kaya, magawa mo na, anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong sa akin tinuturan. Taong aking mga mahal, kayo'y ganap na magnilay, ang may pandinig ay nakarinig. Inyong subaybayan kung nakatupad itong si Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe, at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Yahweh, hindi ba bago ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Ibig ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh. Ano'y kagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay lilim sa kanya
Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit malungkot ka nang mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit sa 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Maliwanag ang katotohanan, nangako siya. Nagagawin niya kung ano ang pinag-aatas ng Ama. Subalit, dahil alam niyang mabuti ang Ama at madaling magpapatawad, madaling magbigay ng pagpaparaya, kaya siya nag-aalinlangan. Kaya, nang nagbago ang mga taga-Ninibe at nagsisi na hindi tinupad ng Ama ang parusa, gusto pa niyang mamatay kaysa maparusahan ang kapwa niya. Yan ang tao. Kung minsan, nang dahil sa pagmamahal niya sa sarili niya, gusto niyang mapahamak ang kapwa niya. Subalit kilala daw niya ang Diyos. Tumatawag daw siya sa Diyos niya. Sinasabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko. Samantalang hindi niya pinagmamalasakitan ang kapwa niya. Mga mahal, ilan kaya ang may pagmamalasakit na totoo sa kapwa niya? Ilan kaya ang magmamalasakit na totoo sa kapwa niya? Nang dahil ang pag-ibig niya sa Ama'y nadama, nang dahil nakilala niya ang Ama, ilan kaya ang gagawa na totoo sa sarili niya? Sa kalooban niya'y gumagawa siya, hindi ganang nang may adhikain siya, kundi ganang kalooban ng Ama na nasisiyahan niyang tuparin dahil mahal niya. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ikaw ba'y anak ng Ama? Gumagawa ka ba pawa ng mabuti para sa kapwa mo na ikagagalak at kinagagalak ng puso mo dahil alam mong nagalak ang Ama sa iyo? Magpuri ka. Magpasalamat ka sapagkat kalugod-lugod sa Kanya ang tuwirang ninasa mo, ginawa't tinupad mo. Ikaw ba ay maraming hinihingi sa Ama, subalit ang hinihiling niya sa iyo ay hindi mo maibigay? Magsuri ka. Baka kapag binigay mo na ang hinihiling niya sa iyo, na ganang magbago ka para pagalingin ka, para baguhin ang isip at damdamin mo, ibigay mo na. Makakalaya ka, makakagaan sa dalahin mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Noong unang panahon din po pala, marami na rin taong mangangako hindi tumutupad, ano? Dito lang po sa dambanang ito wala pa itong dambana, tahanan pa lamang. Tapos naging altar na maliit yung tindahan. Ay pinagaling. Una sabi niya, Apo Kunching, pagalingin niyo lang po ako. Ako ay gagaling. Ako ay maglilingkod, sabi niya. Ay, hindi ako ang nagpapagaling. Huwag ka sa aking humiling. Ikaw ay manalangin.
Hinaplos. Namamalipit ang sakit niya sa sikmura. Nung gumaling, sabi niya, salamat po ako ay kay maglilingkod. Salamat sa Ama. Mula nung araw na yun, hindi ko na siya nakita. Buhay ba ang Diyos? Minsan naman, may nagsabi, Diyos ko po, may ligtas lang po ako sa aking kalalagayang ito. Basbasan nyo nga po ito. Pag po ay benta ko, naku, malulutas po lahat ang problema ko. Talaga po ang gagawin ko kung paano ang tulong. Ano po ba ang kailangan ko may tulong? Anak, walang hinihinging kabayaran o tulong. Huwag ka munang magsalita. Sapagkat kung minsan, ang tao, kapag may hinihiling, maraming sinasabi. Kapag nandyan na yan, kung ano kalooban ng Ama, kahit sa kapwa mo'y tumulong ka lang. Kahit dito hindi na. Salamat naman sa Ama. Bumalik sang araw, sabi niya, purihin po ang Ama. May kadil na po ako, bayaran na. Mula din nung araw na yon, di ko na siya nakita. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, ilan lamang yan sa kwento na katulad nitong si Jonas, na habang nasa loob ng dambuhalang isda, nangangako, sumusumpa. Subalit nung nakaluwal na, tumupad nga siya na magtungo sa Ninive para sabihing magbagong buhay. Subalit nagalit nung magsisi yung mga tao at hindi parusahan ng Ama. Ay, ano ba namang klaseng tao? Subalit, yaon ang malaking pagkakaiba ng Kristo. Kung paano itong Jonas, 3 araw sa loob ng dambuhalang isda, sa 3 araw ay niluwal. Kung paano itong Kristo ay 3 araw na namatay at pagkatapos ay muling nabuhay, lahat ng sinabi niya, tinupad niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, tumatawag ka ba sa Panginoon mo? Sinasabi mo, nagbagong buhay ka? Sinasabi mo, Ama ko, Ama ko, Ama ko? Di mo na kailangan pa. Maraming pangako ang nais ng Ama, gumawa ka sa iyong mga sinasabi, magpakita ng totoo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kahit mahirap ka, makakatulong ka sa kapwa mo. Hindi lamang ang mayaman ang may kakayahang magbigay ng salapi, magbigay ng bagay, magbigay ng kung anong gusto, ang makatutulong sa kapwa niya. Kahit ikaw na mahirap lang, maaari kang dumamay sa kapwa mo. Kung may liwanag ka, bahaginan mo ang kapwa mo. Kung nakilala mo ang Ama, padama mong may pag-ibig ka't mahalin mo ang kapwa mo. Ang kalungkot-lungkot at kahabag-habag na nasisilayan ng Ama, mahirap na nga, masama pa ugali. Kaya kung minsan, yung may kakayahan, ayaw siyang tulungan. Tutulungan ko, kaya sugarol. Tutulungan ko, kaya lasigero. Ako nga, kaya nagpapakahirap, pagkatapos siya bibigyan ko. Kaya lamang kung minsan naman, meron namang taong dahilan lang yun. Pero totoo nun, ayaw niyang magbigay doon. Buhay ba ang Ama? Amin na mahal. Bakit kaya ganun, ano? Ang daming katwiran ng tao. Alam niyo po, isa lang ang napagnilayan ko. Totoong totoo. Talagang kapag nasa pagkatao ka pa, ang daming pumapasok na marumi sa isip mo. Kapag ang Diyos ang nagahari sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, wala ka nang mithiin, kundi ang ganap kang magbago. Buhay ba ang Diyos? Kaya, nalulungkot po ba kayo sa buhay nyo? Dahil may nararamdaman kayo. Mapalad po kayo na sa inyong karamdamang yaan, binigyan pagkakataon kayong magbalik loob at magsisi. Hinihintay kayo magsisi at magbalik loob ng Ama. Kaya, naparito ka sa dakong ito. Kaya huwag mong pagsisihan. Pag pinagsisihan mo, na bakit ka nakaparito, tuloy nakarinig ka ng nakasasakit sa damdamin mo, ay wala kang mapapala, uwi kang masama ang loob. Buhay ba ang Ama?
Subalit, kung kaya ka naririto, nilalagak mo ang sarili mo, hinanap mo ang matuwid na landasin ng Kristo para gumaling ang kaluluwa at katawan mo, pag-uwi mo masaya ka. Buhay ba ang Ama? Pakatandaan po ninyo, may pinasilay nga po ang Espiritu Nung bata yung mga anak niya, bakulera lamang siya. Talagang napakahirap ng buhay nila. Subalit yung mga anak, naging maganda ang buhay. Maraming kaganapang ganito. At yung magulang, naitama yung mga anak niya. Naturuan niya ng mabuting ugali ang mga anak niya, mapagmahal sa kapwa nila, mapagdamay sa kapwa nila, totoong pagdamay, hindi pa kunwari. Kaya, sabi ng Ama, kung ganito lang anak, ang mga anak ko sa lupa, kaysa yan ang mundo ninyo. Buhay ba ang Ama? Mayroon naman katamtaman ng buhay. Ang saya-saya niya. Kahit ano lang, na ipamamahagi niya sa kapwa niya, maligaya siya. Mayroon naman, inaamag na. Ayaw pang magalaw. Malapit na siyang mamatay. Kanino kaya yun mapupunta? Buhay ba ang Ama? Nako, dapat po, huwag kayong matulad doon sa isang mayaman na sabi niya, "Ay, Eka, titibagin ko na Eka." Patitibag niya yung kanyang kamalig at magpapagawa pa na ibang kamalig. At nang matapos na, punong-puno na, ay makakapagpahinga na daw Eka. Ano sabi? "Hangal, Eka. Ano yung magpapahinga? Babawin ko na Eka ang buhay mo ngayong gabi." May nakinabang ba sa kamalig niya? Wala po, ano? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, kung ang puso niyo ang pupunuin niyo ng kasiyahan, kagalakan at pagmamahal, at ang isipan ninyo ay pupunuin niyo ng banal na aral, kailan may di kayo katitigangan ng mabuting damdamin at kaisipan. Sapagkat pakikita ng Ama ang totoo na siya'y Diyos na buhay sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang mga sa unang buhay ay may katigasan ng loob, may kapalaluan, may kayabangan at matalinong sumuko sa Ama, sapagkat mapaghahariang lubos siya. Kung yaong matalino, may kakayahan at kapangyarihan ay suko ang buhay niya, ikaw pa kayang mahirap? Kaya mo rin yan, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Pag-aralan po ninyo, kaya palang gawin ng Ama na ngayon, malinis na malinis ito, wala ka nakikita ni isang puno pagkatapos ay mapasuhol niya at mapalago. Para liliman ka, tulad ng ginawa niya kay Jonas. Ikaw ba'y walang-wala? Wala ka ng pag-asa, ngunit kinilala mong Diyos mo. Lililiman ka ng kanyang espiritu, aaliwin ka niya at kukulubin ng galak ang puso mo at magagalak kang totoo. Kaya niyang gawin ito, kilalanin mo siya tao. Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Dahil may Diyos, kayo ay magnilay. Dahil may Diyos,
Tingnan nga kita. Taas mo nga kamay mo. Purihin ka, Ama. Noon, tandaan mo itong babalik ko sa iyo, ha? Noon, nang unang pagparito mo, lumuluha ka. Ganyan din, lumuluha ka. Mas matindi. Magang-maga ang paa mo, kumakatas na namamaho mula doon hanggang dito, amoy ng kapwa mo. Subalit niloob na maghilom, hindi naputol ang paa mo. Nawala ang sugat mo, nagbahaw na totoo, natigang ang balat mo, pati laman ng loob nito. Ngayon, nang bumalik ka, iba namang senaryo ang masisilayan sa iyo. Ganyan ang buhay. Pag-aralan ninyo, mga minamahal. Gayon pa man, kung papaano umasa ka noon, gawin mo rin ang umasa ngayon. Kung papaano nagtiwala ka noon, gawin mo rin ang magtiwala ngayon. Subalit nawa, ang sino mang sa inyo'y pinagpala ng kagalingang pisikal, huwag nang nawawalay. Huwag nang nakakalimot. Kay kuntsing lumimot kayo, kay kuntsing lumayo kayo, subalit sa nag-alay ng kagalingan ninyo na di makbukat-bukat ng isip nyo paano nakamtan nito, huwag nyong kaliligtaan. Huwag nyong lilimutin, sapagkat pawang katotohanan, kung walang nagbigay, walang kakamtan ang sinuman. Kung walang namahagi, walang matatamo ang bawat isang nakakamtan. Kung wala namang ginamit, walang gagamit at magpapagamit. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Maliit na, no? Tsaka gumagalaw na siya. Malubak na. Ha? Kumusta? Kumusta? Ha? Gusto mo pa ng tungkod? Ha? Ikaw? Gusto mo ng tungkod? Alam niyo po, di ba kung minsan pag-aralan niyo, sino ba yung magaling sa manok? Di po ba may, yung manok may butchi? Kung minsan yung mga bukol ng tao na nakakapa, kung minsan parang butchi lang Hindi siya cancerous, may laman siya sa loob. Na parang mga kung minsan may lamang, parang mga kula-kulani, tubig-tubig, yung mga nasa baboy, gustong-gusto ng tao yung kinakain. Nakaw! Katakaw. Buhay ba nga masarap parang lasang utak. Noong unang panahon, walang maraming sinasaksak sa mga hayop. Walang sinasaksak sa hayop, kaya malinis ang hayop na walang gamot. Ibig sabihin, talagang damo lang ang kinakain, talagang, kaya pati yung malinis. Abay ngayon. Tapos noon, sabi nila, yung bigas pangsabaw sa sinigang. Ay subukan mo ngayon yung unang banlaw mo sa bigas mo at pangsabaw mo sa sinigang. Baka sumakit ang tiyan mo. Bakit? Sandamukal, sandamunto na ang mga gamot. Binombahan na, sinabugan pa. No? Ano po? Nung binilad pa, nabasa ng ulan,
pumangit ang palay. Nung giniling ay pumula, binigyan na naman ng gamot para pumuti siya. Ay, karaming artificial. Pati ugali ngayon, artificial din. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Kaya, kailangan ngayon, hugas-hugas. Eh noon, sa labak. Apo, kunching ba't alam mo yan? Yung nakikita ng Espiritu. Labak lang dati, mainuman mo sa bukid. Eh ngayon, uminom ka sa bukid, uminom ka ng tayo ng kalabaw. Buhay ba ang Ama? At hindi pwede. Baka malason ka. Buhay ba ang Ama? Nako. Noon, magpakawala ka ng manok. Masarap ang native. Ngayon, pakawalan mo yung manok, tinutukay tae. Nako. Nga. Buhay. Ano pa kaya ang malinis ngayon? Po, may malinis pa ba kayong matatawag ngayon? Meron pa rin. Ang Diyos na lang. Ang Espiritu niyang malinis. Buhay ba ang Ama? Subalit, lahat marumi na ngayon. Politiko, marumi. Tama po ba? Gobyerno, marumi. Ano pa? Pagkain. Marumi. May porcelana. May porcelana daw. Formalin. Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga minamahal. Sabi ng iba, sarap eka ng imported. Ano eka ang ulam? Nako, magbukas na lang eka tayo ng dilata dyan at sige eka. Araw-araw, tamad kasi yung ina na magluto. Tamad mamalengke para marami ng sariwa yung anak. Dito, bukas doon, bukas dyan. Puro conservative food ang pinakakain. Na-check up yung anak. Ay, sino may kasalanan? Ikaw na inang tamad. Madaling magluto. Pritong hotdog, pritong tosino, prito, et petre, iba ang Diyos. Mga mahal, pag nilayan ninyo ang buhay, magnilay kayo. Kaya nga, kapag pinag-isipan mo ang buhay, maluluka ka. Pag kinatakutan mo yung buhay, mamatay ka. Bakit? Sayang, kawawa, lahat na lang. Lahat na lang. Sayang at kawawa. Sayang ang buhay. Pinababayaan ng tao ang kanyang sarili na maligaw, malayo sa Ama. Kawawa ang kaluluwa. Walang binusog ang tao kundi ang katawan niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano pa ba ang kakainin mo ngayon na masasabi mong malinis? Salita ng Diyos. Galing ng mga alagad. Alagad na nga kayo. Mayroon pa po bang hindi malinis na pagkain? Po, maliban ang salitang banal, ang salita ng Diyos. Eh sige. Itlog. Eka, malinis. Oh. Tingnan mo ang balat. Dati ang itlog puting-puti. Ano? Ba't kaya ang itlog ng itik at itlog ng manok ay magkaiba? Makapal ang itik, manipis ang itlog ng manok. Bakit po? Sa gamot. Hindi. Sa kinakain. Hindi. Sadyang iniba ng Diyos yun. Buhay ba ang Diyos? Upang patotohanan
at pakita sa inyo sa mga itlog man iba-iba ang ginawa niyang balat. Ikaw pa kaya tao sa lupa? Buhay ba ang Ama? Subalit, itlog man ang manok, itlog man ang itik, itlog man ang bibi, itlog man ang pugo, lahat ng itlog, pag binuksan mo, ano ang makikita? Puti at ganyan din kayo. Kung malilinisan lamang ang duming isip at damdamin nyo, lilinis kayo't liliwanagan ng Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Tama ba ga? Bahala kayo kung ayaw tanggapin. Kaya, kung lahat ng tao ay magninilay, di mo didibdibin yan. May nalaman ka lang, meron daw akong ganito. Dinibdib mo. Hindi yung sakit mo nakamatay sa'yo. Yung pagdidibdib mo, pag-iisip mo, buhay ba ang Diyos? Nalaman mo, bukas wala ka ng bigas, iniisip mo, may bibigay ba sa'yo ang pag-iisip mo? Wala. Ba't di ka manalig sa Diyos mo? Gumawa ka ng tama at totoo. Baka may mahabag sa'yo. Di mo alam. Inibig mo kapwa mo. Dahil sa pag-ibig mo, Ama na lugod sa'yo. Tinamayan ka ng kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kapwa mo, kapatid mo. Di mo kapatid sa laman, kapatid mo sa espiritu, dahil kapwa anak kayo ng Ama. Kaya kung kilala nyo ang Ama, magkakaisa ang bawat isa. Hindi magbabahaginan, pagalingan, payabangan, lamangan. Anong nais ng Ama? Pagkakaisa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang pananalig nyo? Nawa nga na buhay na tao. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Oh, ganda na ng kutis mo. Oh. Sige, sige, makinabang kayo.
Sige po. Oh, kumusta? Naku. Dapat maging masaya ka. Ha? Pasalamat ka sa Ama. Pinakita lang niya sa iyo ang buhay ay... Oh. Happy anniversary kay An-An, kay anak na An. Oh. Paano ba ring itlog na rin? Pag hinit siya, bukol. Eh ano po, kung mabukulan ka man at gumaling ka naman, eh, di ka ba masaya? Ah. Ay, salamat, Eka. May ulam ako. Nawa po, hindi lang ulam ang nasa isip mo habang binabalatan mo ang kulay na pula na kinulayan na itlog na ito. Panginoon ko at Diyos ko, habang binabalatan ko ang pulang itlog na ito, nawa po'y ganap mo rin akong hugasan ng banal na dugo ni Kristo. Kalinisan mula ulong gantalampakan ay kamtin ko, kagalingan ng kaluluwa at katawan ko, ay inaangking ko na. O, kung hindi naman, para sa'yo, hinihiling mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, o kung sino gusto mo, panaligan mo. Aya! Oh, kunin mo na. Yan. Ano po ba gusto nyo? Paitsa o ibibigay? Pag paitsa, pag sayo, sayo. Pag binigay, itsa ko raw po eh. Oh, itsa ha? Sample po, sample. Ah! O yan, pwede pala. Hop! Ayan, kagaling oh. Ayun. Galing. May tubig. Maalat yan.
maging panlasa nawa ninyo'y mabuhay. Ayan, magaling ka na. Manalig ka. Naku, baka kumatas ito. Balot, Penoy. Pakasaluhin po ninyo, ha? Oh. Shooter! Ako matas. Ala. Ops, ops. Dito, dito, dito. Oh. Alam po ng ama na kaya niyong bilhin yan. Kaya lang, ibang itlog yan eh. Tama baga? Ibang itlog yan. Salamat po. Oh, para maging malusog. Oh, tuktukan natin yung... Yan. Oh, sige po. Sige po. Malapit ang kamay. Oops. Ay! Oh, sige po. Balot, Penoy, balot. Panoy, panoy. Hops. 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 Nako. Tignan ko kung makakasalo kayong dalawa. Ho? Oh, sige. Hop! Oh! Ah! Nako, maayaw sa'yo.
Ay, nakakuha rin. Ay, purihin ang Ama. Di po ba? Kung pag-aaralan po ninyo, candy lamang, mumurahing tinapay, kung ihahambing sa mga pagkaing mamahalin, itlog lamang, kayang bilhin ng kahit na mahirap lang. Subalit bakit nga baga? Mapapalad kayo na kaya minimithi ninyong makamtan ito'y nang dahil alam ninyong biyaya ng Ama na puspos ng kapangyarihan niya ay dadaloy sa bawat kinamtan ninyong pagkaing ibinahagi sa inyo na magdudulot sa inyo ng kagalingan, kalakasan, kalusugan, pagmamahal, kapayapaan, pagtitibay. Sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Sa iba't ibang kaparaanan, dumadaloy ang kanyang kapangyarihan upang maging ganap na madama ng tao. Nawa mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Dahil may Diyos. Kumusta ka na, anak? Anong pangalan mo? Si Elaine. Kumusta ka na? Ano ang pangalan mo, kapatid? Alex. Si maganda, anong pangalan mo? Si Bia. Si Bia Kataba. Napakabuti po ng Panginoon. Ay, halika nga dito. Si Bia tsaka si, anong pangalan mo, anak? Si? LJ. LJ. Bia, halika dito. Pat and Tin. Napakabuti po ng Panginoon. Kumbaga sa produkto, sila ang produkto ng Espiritu. Ano po? Produkto ng kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan niyang taglay ay tunay na walang makakalirip na sinuman. Anong sakit mo, anak? Ay! Mayroong pang humahabol. Halika nga. Ang babait nila. Tingnan nyo nga po. Si RJ, si Iya at si Rosel. Napakabuti po ng Ama. Alam nyo po, kapag kayo binahagi na ng Panginoon, kahit sabihin mo, lipakin ka ng kapwa mo, kutsain ka ng kapwa mo, hamakin ka ng kapwa mo, pinagtatawanan ka ng kapwa mo, masaya ka pa rin. Bakit po? Lalo tigit kapag naalala mo yung mga taong nakinabang dahil sa yung pagtitibay na kaloob ng Diyos ay pinaglaban. Si Rochelle may lupus, purihin ang Ama. Ano ang pangalan mo, anak? Si Bia, may cancer of the bone. Salamat sa Ama. Si RJ, ano nga? Sa bato na dapat ay idadialysis, subalit, eto po silang tatlo, walang na chemotherapy, walang kinemo, walang ni-radiation, walang kinobat, walang na dialysis. Buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung lahat lang ng tao ay ganap magtitiwala at malulubos ang paniniwala sa iba't ibang kaparaanan ng Ama, kikilos siya upang magpatotoong siya'y buhay na buhay. Ang pinakamahirap na dalahin o pasanin ng isang magulang kapag ang kanyang anak ay may karamdaman. Ikaw na ina na naghirap sa kanyang sinapupunan, di baga parang ikaw rin ang may sakit. Kaya, nang dahil sa kaloob ng Ama, nang dahil sa kapangyarihan niya, na pagtitiwala at pananalig, naririto po sila, pinagpala ng Ama, na dapat hanggang sa magsilaki na kayo at magdalaga, magkakilakilalanin pa rin kayo, no? Magkakilakilalanin nga kayo. Sabi mo, hi! Kumusta tayo? Mahal tayo ng Diyos. Sabihin nyo nga, Rizal? Basta tayo
Sige po. Oh, ako, kaganda ng sang sexy. Napakabuti po ng Panginoon, ano? O ano po gusto nyo? Makasarili? O nagmamahal sa kapwa mo? Alam nyo po, ganyan pala ang Panginoon. Napakasaya niya palang magmahal sa tao. Napakaligaya pala niya na minamahal niya yung mga anak niyang minamahal. At yan din po mararamdaman ninyo kapag totoo na kayong nagmamahal sa kapwa nyo. Yan din po ang mararamdaman ninyo kapag totoo na sa puso nyo. Hindi yung kunwari lang. Alam nyo po, hindi nyo mararamdaman sa pagkukunwari ang tunay na galak at tunay na katotohanang busilak na pag-ibig. Subukan po ninyo na magpakatotoo. Tingnan po ninyo kapag sinungaling si Apo Kunching, sabihin nyo, sinungaling ang Diyos. Sapagkat lahat ng sinasambit sa inyo ay mula sa Kanya. Pinakikilala ang Kanyang gawa, pinakikilala ang Kanyang salita, pinatototohanan siya'y mahiwaga, makapangyarihan sa lahat, ang kadakilan niyang taglay ay walang katapusan. Gusto mo bang makinabang? Kasama ka sa pakinabang, anak Kanya, di baga? Kaya lamang, kilala mo ba siya? Magpalaya ka na sa damdamin mo at tanggapin mo siya, masisiyahan ang puso mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahirap itong gawin. Hindi kayang gawin ito ng tao. Subalit, tatandaan po ninyo, may espiritu na binabahagi ang Ama, binahagi ang Ama sa lupang ibabaw sa mga anak niya para siyang tumupad, gumanap sa hindi mo kaya, makakaya niya. Tanggapin mo lamang, hindi mo siya makikita, hindi mo siya nakikita, subalit madarama at makapapasok mananahan sa iyong katauhan bilang magiging templong na turingan. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Dahil may Diyos, alalahanin niyo sa tuwina, may Diyos. Ano po? Sabi ko, bakit dito ang daming bituin? Bakit doon walang kakaunti, ano? 5 piraso? Bakit kaya? Doon ba maraming bituin? Alam niyo po, totoo kaya, ano? Sabi ko, Panginoon, talagang mahal mo ang tao. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sige, tingnan mo. Oh, nakita nyo ba yung sarili nyo? Nakita nyo po ba yung sarili nyo sa katabi nyo? Eh, hindi ko naman po kamukha yung katabi ko eh. Alam niyo po, pag nakita mo yung kapwa mo na buhay, may mata, may ilong, may bibig, may tenga, humihinga, eh para mo na rin nakita sarili mo na ganyan din ang binigay sa iyo ng Diyos. May buhay kang kinamtan. Bagamat hindi kayo pare-parehas na nakamtan ng buhay, dahil hindi pare-parehas ang guhit ng palad, isa lamang po ang layunin ng Diyos sa inyo, di po ba? Ang kayo ay makakilalang lubos sa Kanya. At sa pagkilala nyo sa Kanya at pagtanggap nyo yung totoo, mararamdaman ninyo siya sa puso ninyo. At kapag naramdaman nyo na siya sa puso nyo, malaking pagkakaiba. Doon sa sinasabing, Panginoon ko, Diyos ko, pag di mo pa siya nararamdaman, para ka lang nagsalita ng pagkatapos mong lumuhod, ang daming luhang tumagaktak. Pagtindig mo, mabigat pa rin ang loob mo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kapag naramdaman mo siya, nagsisimula ka palang nananalangin at naramdaman mo ang pagkilos ng Espiritu niya. Tapos na. Titindig ka, masaya ka na. Subukan po ninyo. Eh, kailan po, Apo Kunching? Ngayon po ba?
Nasa sa inyo po yan. Kung ngayon din. Buhay po ba ang Diyos? Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May bukas pa. Wala po tayong gawain bukas. May Lunes pa po. Kung magkagayon po, halina kayo. Ang mga bago ay sa adoration.